parang mataba ka yata. Kung akala mo hindi ko papalagan yung kamanyakan, nagkakamali ka. Siguro, nagpakita ka ng motibo sa amain mo o inakin mo. Labs, kumusta ni mahal kong asawa? Kamusta na anak natin si Brent? Nagtaksil ako sa'yo. I'm so sorry. So sorry. I'm so sorry. Ayon sa UNICEF o United Nations Children's Fund, noong taong 2021, 2 milyong mga batang Pilipino ang naging biktima ng sexual abuse and exploitation. Sa tahanan man o sa paaralan, sa kalsada at maging sa internet. Marahil hindi batid ng nakararami sa atin na ito ay nagdudulot ng panghabang buhay na mental, physical at sexual health effect sa mga biktima. Kabilang narito ang maagang pagbubuntis, ang drug use, suicide, at multiple sexual partners o yung tinatawag na hypersexuality. Ito ang malalim na ugat ng ating tampok na totoong kwento. Maselan po ang tema nito, kaya sa mga magulang na nanonood, baka meron kayong katabing bata, patnubayan niyo sila ng mabuti. Dahil marami tayong leksyon na matututunan dito sa aming episode na pinamagatang Abused Child, Unfaithful Wife. Ako, ikaw talaga, Lali, ha? Sinasabi ko sa'yo, ha? Kapag ka ikaw, ha, nakita pa kitang kasama yung lalaking yun, ha? Ang bata-bata mo pa, ha? 16 anyos ka pa lang, baka mamaya mabuntis ka. Naku, ha, sinasabi ko sa'yo, sasamain ka sa akin, ako mismo kakaladkad sa'yo. Ikaw naman, mahal. Para ka naman di dumaan sa pagdadalaga. Eh talagang maganda yung anak mo, kaya ligawin yan. Eh, mabuti kung naliligaw lang. Eh, mukhang boyfriend na eh. Nung nahuli ko, magka-holding hands. O ano, di ba? Di ba totoo? Hoy, Lali. Ano? Disente ba yung Jojong yon? O baka naman naisuko mo na ang bataan? Tigilan mo ko, ha, Lali. Naku, sinasabi ko sa'yo. Tatamaan ka sa akin, Lali. Huwag mo akong susubukan, babae ka. Ano yan? Sasabihin ka? Ano? Ano sasabihin mo? Hoy! Lali! Lali! Nag-uusap pa tayo! Hayaan mo na. Tingnan mo? Aya- Bastos! Bastos! Impluwensya yan nung lalaking yun eh, nung Jojong yun eh. Natakot din sa'yo yun. Relax na, sige na, sige na. Kumain ka na. Hindi naman dati ganyan yan eh. Lali, ilang taong ka nung magkahiwalay ang mga parents mo? 5 taon po ako. 5 years Opo. old. Bakit hindi ka agad nagsumbong sa mama mo na pinagsamantalahan ka nung asawa niya? Natakot po ako kasi po baka hindi po ko paniwalaan, marami pong pumasok din po sa isipan ko kaya hindi ko po talaga agad nasabi po. Paano mo natiis na ginaganong ka ng amain mo at ikay hindi nagsabi sa ibang tao? O may sinabihan ka bang iba? Hanggat maaari, lahat sinasarili ko lang po. Mm-mm. Pero Hindi siya, ko po kayang magsabi po Oo. noong mga panahon po na yun. Kahit kanino po, kahit po sa mga kaibigan ko po. pero Lali, maaga ka rin nag-boyfriend eh. Opo. Bakit? Hindi ba dapat medyo
ano ka, natakot ka sa mga kalalakihan. Parang ang pumasok po sa isip ko na bago ikaw makauna sa akin, yung mahal ko na. Parang ganun po. Oo. Sa murang edad, naranasan na ni Lali ang pinakamatinding dagok sa kanyang pagkatao nang pagsamantalahan siya ng kanyang amain. Maaga siyang nagnobyo sa pag-aakalang matatakasan niya ang kahalayan ng kanyang stepfather. Pero hindi tumigil ang kanyang ina hanggang hindi niya napapaghiwalay sina Lali at ang first love nito, si Jojo. Kikitain naman ako, ha? Dahil pag naulit pa to, ipabubugbog kita sa uncle nato niya, ha? Sasamahin ka, makikita mo! Umuwi ka na! Lumayas ka! Huwag ka na magpakita! Yalan ka! Dahil hindi siya makapagsumbong sa ina, minsan ang tinangka ni Lali na wakasan ang kanyang buhay. So, na-depress ka talaga, no? Sobrang bumagsak na yung iyong, alam mo na, yung lakas mo ng loob mo, lahat, wala, naubos talaga, no? Opo, Ikwento mo ubos na sa amin, ubos po. ano ba ang umiiral sa isip mo nun? Kasi ang dami na, yung nawala nga yung boyfriend mo, hinahalay ka pa nung amain mo, lahat na yun, no? Para kang pinagsukluban ng langit at lupa na eh. Opo. Oo. Ano yung umiiral sa'yo? Bakit nabuo sa isip mo na ikaw'y magpakamatay na lang? Ano po para ka pong nasa yung pakiramdam mo nasa impyerno ka, wala ka pong kakampi. Parang ganun po. Oo. Para kasi pong yung mga panahon na yun, wala naman po talaga akong mapagsabihan. Nagka-boyfriend ka pa ng pangalawa eh. Opo. Di ba? Opo. Nagka-boyfriend. Alam ba niya yung pinagdaanan mong ganyan sa amain mo? Huli na po lahat niya nalaman po. Oo, pero nalaman niya. Apa. Yung sa amain mo, ikinwento mo. Opo. May plano na pala kayong bumukod pagkakasal ninyo. Di man lang kayo nagpasabi. Tapos aalis na kayo sa Makalawa. Tsaka bakit bubukod pa kayo? Yan laki-laki naman ng bahay na to. Hindi Kaso na nga naman, ho magbabago yung isip namin. Desidido ho kami. Doon na kami kinaalan titira. Tingnan natin kung makatagal ka doon sa poder ng mga biyenan mo. Sa tingin ko pa naman mukhang maselan tong nanay ni Alan. at saka di ba, aalis ka? Babiyahe ka eh. E di iiwan mo lang si Lali sa mga magulang mo. Dito, kasama niya pa ang nanay niya. Wala naman po pong magiging problema sa magulang ko, Uncle Nato. Safe naman po si Lali doon. Wala pong mananakit sa kanya. Hindi na nga ho magbabago yung desisyon namin. Gusto ko na hong umalis dito. Magkakapamilya na kami ni Alan. Buntis ho ako, ma. Magkakababy na po kami. Kakakasal niyo pala. May laman na yan tiyan mo. Hindi na ho ako bata. Desisyon namin to, buhay namin to. Kung kailangan bumukod kami, yun ang dapat. Sige. Tingnan natin kung makasundo mo yung mga biyenan mo doon. At kung hindi ka rin babalik dito sa poder namin ng uncle nato mo. Hihintayin ko na muna na makapanganak ka bago ako umalis, ha? Para naman siyempre makita ko yung baby natin. Bakit kasi hindi ka na lang dito magtrabaho? Ba't kailangan sa Dubai pa? Di ba sinabi ko naman sa'yo, siyempre kailangan ko mag-ipon para makapagpatayo tayo ng sarili nating bahay. Hindi yun, nakikitira lang tayo dito sa bahay ng pamilya namin. Okay na, sige na.
Sabi mo eh, ikaw naman susunod, ikaw boss ko, di ba? Alam mo, ay, nako. Napakaswerte ko talaga sa mister ko. Ay. Pogi na, ha? Mabait pa. Kaya siguro binigay ka ng Diyos sa akin para makalimutan ko yung lahat na nangyari. Wala nang ungkatan na nakaraan. Kalimutan mo na yun. Tinanggap na kita. Tsaka tinanggap ko lahat sa kabila ng ginawa sa'yo ng tiyuhin mo. Akin ka na, di ba? Pamilya ko na kayo ng baby natin. Gagawa tayo ng maganda at masayang buhay. At walang iba makakasira doon. I love you. I love you too. Alam mo kung kontento na ako sa'yo. Salamat. Kailan ba uwi ng asawa mo galing Dubai? Sa Pasko ho. Baka sa susunod na taon. Eh di... malamig ang mga gabi mo. Malungkot. Wala kang kasipin eh. Parang... mataba ka yata. Hayop! Kung akala mo hindi ko papalagan yung kamanyakan mo, nagkakamali ka! Mapapatay mo muna ako bago dumapo yung kamay mo sa katawan ko. Sa pagkatao ko, sa pag-iisip ko, pati na rin sa kaluluwa ko na dinurog mo noon. Sana mamatay na yung mga katulad mo. Hindi na ako papayag na babuyin mo ako ulit. Anong nangyayari dito? Nato? Lali? Pagkaraan ng maraming taon, ngayon lamang ipinagtapat ni Lali sa kanyang ina ang panghahalay ng kanyang amain noon. Ayoko na sanang bumalik dito eh. Pero wala akong magawa. Akala ko man nagbago na siya. Maraming nagagawa ang Uncle Nato mo. Nakadalasan hindi niya alam. Lalo na kapag nakakainom siya. Madalas nawawala siya sa sarili niya. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Kasalanan mo. Kasalanan mo kasi dapat nung una pa lang na nangyari, dapat nagsabi ka sa akin, hindi ba? Pero hindi ka nagsabi, nilihim mo. Siguro nagpakita ka ng motibo sa amain mo o inakit mo. Huh? Ngayon ko yung ginahasa. Ako po yung ginahasa. Pero bakit ba ng kasalanan ko yun? Mabait ang Uncle Nato mo. Pinag-aral ka niya, hindi ba?
Pinagawa niya itong bahay na to. Hindi niya tayo ginutom, hindi katulad nung tatay mo. Na 5 taong ka pa lang, iniiwan na tayo, pinagpalit tayo sa ibang babae sa pamilya niya. Hindi ginawa yun ng Uncle Nato mo sa atin. Kaya Lali, kalimutan mo na lang ang ginawa niya sa'yo. Kalimutan? Kakalimutan ko muna ina kita bago kong kalimutan yung kahayupan na ginawa niya sa akin. Yung ibang nanay, magdidemanda. Kulang na lang patayin nila yung umapuso sa anak niya. Pero ikaw, Mahal ko ang Uncle Nato mo. Patawarin mo na lang siya, Lali. Patawarin mo na lang. Parang awa mo na, patawarin mo na lang. Kalimutan mo na. Dahil sa di malimutang sexual abuses ng kanyang amain at sa patuloy na pangungulila sa kanyang asawa na nasa abroad. Lali, Huwag mo nang kikitain naman ito, ha? Dahil pag naulit pa to, ipabubong mo kita sa Uncle Nato niya, ha? Sasamayin ka, makikita mo! Umuwi ka na, lumayas ka, huwag ka na makita! Jojo, baka sakali ako na dito pa rin kayo nakatira. Wala kasi akong contact sa iyo eh. Tsaka sa probinsya ako na base na matagal. Kamusta ka na? eto, may asawa at anak na. Pasensya ka na, baka makita ako ng asawa mo kung ano pa isipin nun. Hindi, nasa Dubai siya. Doon siya nagtatrabaho. Ah, Ikaw, may anak ka na? asawa nga, wala eh. Anak pa kaya. Eto, single pa rin. Siguro, hindi naman masama kung magkakape tayo, magkakwentuhan. Pwede pa siguro, no? Para makahingi man lang ako ng paumanhin sa mga nangyari sa atin noon. Mga bata pa tayo noon. Tapos na yun. Sa akin, hindi pa. Hindi niya akalain na ang kalungkutang ito ang magiging daan ng isa pang malaking pagkakamali. Hello? Hello? Hello, Labs? Labs? Oh, kumusta ni mahal kong asawa? Eh, kamusta na anak natin si Brent? Binata na siguro yun, ano? Hello? Labs? Hello? Okay ka lang? Hello, Labs. Ano yun, nasa labas lang ako. Tatawagan na kita ulit mamaya, ha? Sige. Labs, I miss you. Miss you so much. I love you. Miss din kita. Malito, Jojo. Malito ang ginagawa natin. Ayoko na. Ayoko na. Lali! Kahit mahal pa ni Lali ang kanyang first true love, nagdesisyon itong itigil na ang kanyang pagtataksil sa kanyang mapagmahal na asawa. Hey, Labs. Labs, nakahingi pala ako ng mahaba pang bakasyon sa amo ko sa Dubai. 1 week pa tayo magkakasama. Iniisip ko, baka gusto niya mag-out of town.
Saan niya gusto pumunta? Ma'am, okay ka lang ba? Sorry. Parang kayo ka pa nang hina. Ano ba? Ay, masakit ba sa'yo? I'm so sorry. I'm sorry. Ano ka sorry sa akin? Wala ka naman kasalanan ah. May malaki akong kasalanan sa'yo, meron. Kung hindi mo ako mapapatawad, maiintindihan ko. Alam, hindi kita maintindihan eh. I'm so sorry. Anong kasalanan na gawa mo sa akin? Ipaintindi mo muna sa akin. I'm so sorry, malaki ang kasalanan ko sa... Nagtaksil ako sa'yo. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Nakita kami ng nobyo ko, no? Malungkot ako. Magulo yung isip ko. Mabilis lahat ng pangyayari. Ito ka naman sa akin. Naging mahina ako. Natukso. May nangyari sa amin. Isang beses. 2 beses. Bumalik lahat sa akin. Kahit yung kayo pa ni Uncle Natoy. Pero natauhan na ako. Natauhan na ako. Natauhan na ako. Natauhan na ako. I'm so sorry. Gusto ko nang mamatay sa kahihiyan eh. Sa kahihiyan sa Diyos. Sa'yo, pati na rin sa akin. Pasensya na. I'm so sorry. I'm so sorry. Ano nagawa sa akin to, Loves? Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? I'm so sorry. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ayoko, patawarin mo ako. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry. Yung siguro, yung pagtatakot ko po na yun, yung bang nagkasumbatan po ng malala. Tapos nakikita niya po na sobra yung iyak ko, halos mamatay na ako sa kakaiyak kasi sa kasusumbat niya po. Yung parang kulang na lang lumubog ka sa lupa, sa kahihiyan, nagnagawa mo. Ganun po. Parang naawa po yata siya. Kaya po umamin din po siya. Siya rin naman po, may pinagtapat din po siya sa akin. Ala, pareho na pala kayo, Diyos ko. Kaya pala nagkapatawaran kayo ng madali. Apa. Tinapat ka rin niya, nagkaroon din siya. Hoy, nung 2014, ano nangyari sa nanay mo? Cancer po. Ito na po, Ma. Salamat. Alika, tulungan mo ko. Nay, magdagdag po tayo ng unan para hindi po kayo mahirapan huminga. Ayan. Ma, hindi na po ba kailangan bumalik ni Lola sa ospital? Ayaw na ni nanay eh. Ayaw na rin ni Uncle Nato mo. Ito nga pala. Bilhin mo muna to ha. Pero yung kalahati lang dito sa reseta. Sige Opo, na. Ma. Lakad ka na. Ingat ka ha. La, malapit na po kayo gumaling, La. Kung tintis na lang po. Magluluto lang ho ako ng lugaw niyo. Anak, nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. Gusto ko
ko nang sanang humingi ng tawad sa'yo. Alam ko na maraming galit dyan sa puso mo. Dahil sa nagawa ng Uncle Nato mo na hindi man lamang kita napagtanggol. Wala akong nagawa para ipaglaban ka. Kasi naduwag ako. Anak. Tawarin mo ako. Napakawalang kwenta kong ina. Napakawalang kwenta kong tao. Kaya bago ako mawala, anak, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo ko. Mahal na mahal kita. Mahal kita. Mahal ko pa din kayo, Ma. Pinapatawad na kita. Sumakabilang buhay siya. Hindi niya nalabanan ng cancer, namatay siya. No? Opo, matigas po kasi ulo eh. Ay, ano na naman yun? Hindi niya po sinusunod po kasi yung mga doktor, matigas po ulo niya eh. Anak ka ni Lali? Opo. Sino po sila? Kaibigan niya ako. Nandyan ba si mama mo? Opo. Kasi hindi ako nakapunta sa burol ng lola mo, kaya dito na ako dumiretso. Pakisabi naman sa mama mo, condolence. Sige po. Sabihan ko po. Sige. Ay, Pasok ka na. Kumain ka na muna. hindi mo daw po. Sige na, pasok ka na. Lali. Nakikiramay ako sa'yo at sa pamilya mo. Salamat sa pakikiramay. Jojo, pwede ba patahimikin mo na kami? Kalimutan mo na ako, tapos na tayo. Ayoko na rin madagdagan yung kasalanan ko sa Diyos, pati na rin sa asawa ko. Hindi rin sapat na dahilan yung mga trauma ko sa buhay para makagawa tayo ng mga bagay na makakasakit sa mga mahal ko sa buhay. Nung namatay si nanay, inilibing ko na rin sa limot yung mga bangungot na nangyari sa akin noon. Kaya pwede ba, kalimutan na natin ang isa't isa. Ay, namatay ang mother mo, de wala na. Paano na ang relationship ninyo? Tumino po eh. Ay, tumino! Tumino po ng mga 6 na buwan lang. Tas ayan na naman, nag-iinom na naman. Ako na naman po yung napagbuntunan. Nagkagano ba siya pagka nakainom? Ano po eh, nung mga bandang huling paglalasing niya, iba na po yung ginagawa niya pong paglalasing. Yung tipo pong halos, hindi na po talaga siya makalakad pa uwi. Ganun na po yung ginagawa niya. Kaya ang hindi ko po matanggap dun, Tita Mel, yung muntik pong mahuli ng panganay ko po yung
panghihipo niya sa akin. Nako, Doon po talaga para akong binuhusan ng ano. Dahil hanggat maaari po, ayoko pong malaman ng mga anak ko po Ay, yung Maria pinagdaanan ko po sa buhay. Ayoko po talaga, lalo na po yung panganay ko. Baka iba po kasi yung panganay ko po eh. Malaki na po kasi siya noon eh. Kasi kung baka makita niya, baka iba po ang gawin. Oo nga, baka Kaya talagang ipaghiganti ka pa ng anak mo. hindi ko po talaga makakaya ng makita po ng mga anak ko. Lo? 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 Ano ba nangyari sa inyo, Lo? Lo? Ma! Kanina pa po ganito si Lolo. Dali na po natin siya sa ospital. Wala pa rin po si Papa eh. Ma! Lo? Ma! Dali na po natin sa ospital, Ma! Tawagan naman po si Lolo. Ma! Ma! Gamot niya, ha? Hindi na yan ang kailangan ko. Hindi na yan ang magpapahaba ng buhay ko, Lali. Kung nga haba pa nga ang buhay niya. Baka nga humaba pa. Mahaba daw ang buhay ng masasamang damo. Kalma, anak. Kalma ko na nga siguro to. Sa ginawa ko sa'yo, Lali. Naamin ko. Sinira ako ang mura mong edad. Sinira? Hindi mo lang sinira. Pinatay mo pa. Ano man ang natitirang dangal sa buhay ko ngayon, hindi ko na maramdaman dahil pinatay mo rin ang kaluluwa ko noon. Kaya magdusa kayo. Arusan na sa akin ng Panginoon to. Sana mahanap mo sa puso mo na patawarin ako. Patawad mo na ba sila? Lalo na yung uncle nato mo. Galit na galit ako sa kanya. Minsan, ipagdasal ko rin na sana mamatay na lang siya. Sana kahit sa impyerno hindi siya tanggapin. Nagalit din ako kay nanay. Kasi parang pinabayaan niya ako. Parang pinabayaan niya ako na babuhin ng asawa niya.
Hirap na hirap ako magpatawad. Hirap na hirap. Hirap na hirap. Pero dahil sa'yo natuto ako. May pinagtapat ko sa'yo na hindi na ako malinis. Tinanggap mo ko. Nung nasaktan kita, nung nagkasala ako sa'yo, nung nagtaksin ako sa'yo, pinatawad mo ko. Tinanggap mo ko. Kaya salamat. Salamat. Dahil na mahal kita. Dahil sa pagmamahal ang pwedeng humugot ng kapatawaran. Hayaan mo kung tulungan kang bumangon ulit. Salamat. Ano maiiwan mong payo, Lali? Hanggat maaari po, kung kaya nyo pong magsumbong, gawin po. Gawin yung magsumbong. Sa kaibigan, sa malapit sa'yo, gawin mo pong... Kailangan po talaga yung makapagsalita ka, makapagsabi ka. At saka po yung pong piliin, yung bang maging matatag ka sa buhay po. Yung paglabanan lahat ng tukso. Kasi wala po talagang idudulot na mabuti. Thank you very much and God bless you and your family. Thank you po. Thank you po, Okay. Tita Mel. Napakahirap magpatawad. Lalo na kung ang sumira sa ating dangal at puri ay magulang o isang taong pinagkatiwalaan natin. Madaling sabihin na just move on. Kalimutan na lang ang nangyari. Pero hindi ito ganun-ganun lang Dahil dapat nating malaman na lubhang nakakaapekto ito sa isip, sa puso at buong pagkatao ng biktima. At madalas itong nakakasira ng kanilang kinabukasan. Ang aking habilin sa aking mga ka-millennials at syempre kasama na dyan yung mga Gen X at Gen Z na dumanas at patuloy na dumaranas ng anumang klaseng pang-aabuso. Huwag kayong matakot magsumbong, Gamitin nyo yung inyong cellphone. Pwede yan. Para kayo makapag-ipon ng mga litrato, ng mga photos, ng mga video na magagamit ninyo bilang ebidensya ng pang-aabuso sa inyo. At tumawag agad kayo dyan sa mga hotline, mga ahensya na inyong nababasa sa ating screen ngayon. Tumawag kayo dyan para kayo ay matulungan at mailigtas sa kapahamakan. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Diba, ikaw yung may misis na masungit? Alam mo, maganda ka. Ala! Inuumaga ka na ng uwi. Minsan tuloy iniisip ko baka mamaya nambababae ka na. Joey! Marie! Kapal ang mukha niyo, mga immoral kayo! Ikaw talaga ang mahal ko, Carol. Sigurado gulo ito. Ang dali mong sabihin yan, maghiwalay tayo? Pagkatapos mo akong anakan ng anakan, hindi ako papayag. Araw-araw mong pagdusahan yung kataksilan mo.